Magsiawit kayo sa Panginoon ng isang bagong awitin. Magsiawit kayo sa Panginoon, buong sandaigdigan. Awitan ang Panginoon at purihin ang kaniyang ngalan. Ipahayag ang kaniyang pagliligtas sa lahat ng panahon. Magsiawit kayo sa Panginoon ng isang bagong awitin. Magsiawit kayo sa Panginoon, buong sandaigdigan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Salamat sa Diyos. Pinagkalooban niya ulit ang simbahan natin dito sa Pilipinas ng isang bagong obispo. Sa katauhan ng ating minamahal na dating rektor at kura paroko. Pagpasok ko dito, ramdam na ramdam ko pa ang grasya. Punong-puno pa ang lugar na ito ng grasya. Kaya't upang tayo po'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin muna natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawaring lahat ng mga pinagsisisihan nating kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, maisaloob nawa naming palagian ang mga galing sa Espiritu ng Kabanalan, upang sa salita at gawa ay aming magampanan ang lahat ng iyong mga kinalulugdan sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po tayong lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Sirak. Kinakalinga ng karunungan ang mga humahanap sa kanya. Sila'y kanyang itatampok at padadakilain. Ang nagmamahal sa kanya'y nagpapahalaga sa buhay. Ang maagang naghihintay sa kanya ay magtatamasa ng kaligayahan. Ang nagkamit ng karunungan ay magtatamo ng karangalan. Pagpapalain siya ng Panginoon, saan man siya pumunta. Ang naglilingkod sa karunungan ay naglilingkod sa Panginoon. Iibigin ng Panginoon ang sinumang umiibig sa karunungan. Ang tumatalima sa kanya'y humahatol ng wasto. Ang nagpapahalaga sa kanya'y nabubuhay ng matiwasay. Magtitiwala ka sa karunungan at kakamtan mo siya, at mananatili siya sa inyong lahi hanggang sa iyong kaapu-apuhan. Sa pasimulay, isasama ka niya sa mga liko-likong landas. Tatakutin ka niya at pupunuin ng agam-agam. Pagtitiisin ka niya
ng bigat ng kanyang mga tuntunin at susubukin kaniya sa pamamagitan ng kanyang mga utos hanggang sa ikaw ay matutong magtiwala sa kanya. Pagkatapos, agad-agad kaniyang lalapitan. Ipapahayag niya sa iyo ang kanyang mga lihim at paliligalahin kaniya. Ngunit kapag siya'y iyong tinalikuran, pababayaan kaniya at mabubulid ka sa kapahamakan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang utos mo'y magmahal, papayapa yaong buhay. Ang sa utos mo'y magmahal, papayapa yaong buhay. Ang magmahal sa utos mo'y mapayapa yaong buhay. Matatag ang taong ito at hindi na mabubuwal. Ang sa utos mo'y magmahal, papayapa yaong buhay. Sinusunod ko ang iyong kautos at mga aral. Ang anumang gawain ko ay kita mo't namamasdan. Ang sa utos mo'y magmahal, papayapa yaong buhay. Ako'y laging magpupuri, lagi kitang pupurihin, pagkat ako'y tinuruan ng aral mo at tuntunin. Ang sa utos mo'y magmahal, papayapa yaong buhay. Dahilan sa kautusan, ako ngayon ay aawit, sapagkat ang iyong utos ay marapat at matuwid. Ang sa utos mo'y magmahal, papayapa yaong buhay. Nasasabik ako poon sa pangakong pagliligtas. Nadama ko sa utos mo ay ang ligaya at galak. Ang sa utos mo'y magmahal, papayapa yaong buhay. Upang ako ay magpuri, ako'y bigyan mo ng buhay. Matulungan nawa ako ng tuntunin mo at aral. Ang sa utos mo'y magmahal, papayapa yaong buhay. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Ikaw, O Kristo, ang daan, ang katotohanan at buhay, patungo sa amang mahal. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong yun, sinabi kay Jesus ni Juan, Guro, nakakita po kami ng isang taong nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng pangalan mo at pinagbawalan namin sapagkat hindi natin siya kasamahan. Ngunit sinabi ni Jesus, huwag ninyo siyang pagbawalan sapagkat walang taong matapos gumawa ng kababalaghan sa pangalan ko ang agad magsasalita ng masama laban sa akin. Sapagkat ang hindi laban sa atin ay panig sa atin. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsipo mo na po ang lahat.
pahalagahan ang buhay. Ito po ang maliwanag na hamon sa atin ni Propeta Sirach sa unang pagbasa. At hindi lang basta mabuhay, kundi magtamasa rin ng kaligayahan sa buhay. Mahalaga po ang quality of life para sa Kanya at maging sa atin naman. Para daw po tayo ay mabuhay ng matiwasay, kailangan nating tumalima sa Panginoon. Ibig sabihin ng tumalima para sa mga bata ay sumunod sa kanyang mga utos at humatol ng wasto. Ibig sabihin ng paghatol ng wasto ay yung sa pang-araw-araw nating mga pinagdedesisyonan sa buhay, yung pagpili natin ng tama at mali o sa pagitan ng tama at mali o kaya naman ay sa pagitan ng isang tama at isa pang tama, makapili tayo ng wasto. Yun po yung produkto ng discernment, yung paghatol ng wasto. Ang discernment naman ay pagkilatis. Pagkilatis. Napakasimple lang naman ang pagkilatis. Ang pagkilatis, ginagawa natin yan pag naglalaba. Inihihiwalay ang puti sa dekolor. Kinikilatis natin ang puti, ito sama-sama. Kinikilatis natin ang mga dekolor sama-sama. Ayun, pagkilatis. Okay. So, mahalaga ang pagsunod sa Diyos at ang pagpili ng tama kung gusto nating mabuhay ng matiwasay o mapayapa. Ganun lang po kasimple. Alam naman natin yan. Hindi lang yan ngayon lang natin narinig dito sa pulpitong ito. Gusto din naman natin yan, di ba? Sino ba naman ang may gusto ng buhay na magulo? Siyempre gusto natin matiwasay ang buhay. Sino ba namang gugusto ng palagi ka na lang may kaaway o kaya naman may inaalaala, may mga worries, may mga anxieties. Pero alam din po natin na hindi ganon kasimplistic ang pagsasakatuparan nito sa ating pang-araw-araw na buhay. Gustuhin man natin. So, saan kaya tayo nahuhulog kung minsan? At hanggang ngayon sa kanya-kanya nating antas ng paglagong espiritual, ay natatagpuan pa rin natin ang ating sarili sa pagsuway at pagpili ng mali, hindi man natin gustuhin. Sa pagitan ng buhay na payapat puno ng pagmamahal at ng buhay na magulot walang kahulugan, sino ba naman, katulad ng tanong natin kanina, ang may matinong kaisipang pipiliin ng gulo at kapaimbabawan? Wala. Tinanong natin kanina, hindi natin sinagot. Ngayon sinasagot na natin, wala. Walang pipili niyan consciously. Kasi ang mga humahantong po naman dito ay hindi ito pinipili. Pinagpapasyahan po kasing matibay ang pagtatamasa ng buhay na kaaya-aya at kasiyasiya. So, kung pinagpapasyahan palang matibay ang pagtatamasa ng buhay na kaaya-aya at kasiyasiya, nangangahulugan din po ito sa atin ngayon na kinakailangan din nating pagpasyahang mas matibay na hindi piliin ang buhay na humahantong sa kawalang kabuluhan. Mapang-akit po kasi
mapang-akit ang mga inisyal na pangako ng buhay na sa kawalang kahulugan pala nagtatapos. Nariyan ang alok ng kaalwanan, nariyan ang mistulang ideal na paraan ng pamumuhay, nariyan ang pansamantalang kasaganaan, at ang panandaliang layaw ng katawan. Sa unang tingin, mga kapatid, parang ito na ang hangad na buhay. Parang ito na ang magtatagal. Pero kung hungkag o empty ang iyong kalooban, sa kabila ng pagdaranas ng ganitong mga kasiyahan, at tila ba may hinahanap ka pang mas malalim, mas tatagal, at mas makahulugang tunay na naghahatid ng kagalakan, magandang pagtuunan po ng pansin ang emptiness na iyan sa iyong kalooban. At malalimang magsuri sa sarili. Ano kaya ang kulang? Ano kaya ang wala? Sa Ebanghelyo, mga kapatid, napaka maunawaing binalanse ni Jesus ang pagsusuri ng mga alagad tungkol sa isang taong nagpapalayas din daw ng mga demonyo sa kanyang pangalan. Ang sabi po niya, wala namang taong matapos gumawa ng kababalaghan sa pangalan ko ang agad na magsasalita ng masama laban sa akin. Hindi laban sa atin ang panig sa atin, dagdag pa niya. Pero, bakit kaya nag-react ng ganun ang mga alagad in the first place? Maaaring may something po doon, ano? O mas tama sigurong sabihin, maaaring may kulang po doon o may wala. At sa tingin ko po, base sa lente ng unang pagbasa, ang kulang at ang wala ay ang kaugnayan sa Kanya. Oo nga po't nagpapalayas siya ng mga demonyo at ginagawa niya ito sa pangalan ng Nazareno. Hindi nga lang natin alam kung nagtatagumpay talaga siya. Kasi maging ang mga alagad nung isang araw ay nagtanong kay Jesus kung bakit hindi sila makapagpalayas ng mga demonyo. Pero ginagawa po kaya niya ito nang may pahintulot mula sa Kanya? Authorized kaya siya ni Jesus na gawin ang ministry na ito, bagamat panig siya sa Kanya? Mula po sa pagninilay natin ito ngayon, mga kapatid, naiintindihan po natin na ang involuntaring pamumuhay sa magulong paraan at ang paggawa ng tama sa maling paraan ay hindi po nalalayo sa isa't isa. Umuuwi po lahat ng ito sa pagpili at sa wastong pagpili sana ng tama. Sa unang alok pa lang ng paimbabaw na alwan at layaw sa isang banda, at sa pagbabadya pa lang ng pasakit at pagtitiis sa kabilang banda, matutunan nawa nating kilatisin na agad kung alin ang hahantong sa tunay na magdudulot ng malalim na kagalakan at kung alin ang hindi. Mahal na pong Jesus Nazareno, turuan niyo po kaming pahalagahan ang buhay. Magsitayo na po ang lahat.
Aming guro, itinuro mo po sa amin na ang buong pagtanggi sa kasamaan, ang tunay na kahulugan ng pagiging alagad. Nananalangin kami, kalakip, ang aming intensyong magsakripisyo sa aming pagsunod sa Panginoon. Sa bawat dalangin ng atin pong tugon, banal na guro, ilapit mo kami sa iyo. Banal na Guro, ilapit mo kami sa iyo. Ang ating simbahan, naway tunay na maipahayag ang Ebanghelyo. Manalangin tayo. Banal na Guro, ilapit mo kami sa iyo. Tayong lahat, naway bigyan ng Diyos ng biyaya ng kapatawaran, pagbabalik loob at kagalingan ng mga sakit at hinanakit na dulot ng pagkakahiwa-hiwalay at pag-aaway. Manalangin tayo. Banal na Guro, ilapit mo kami sa iyo. Tayo naway magkaroon ng higit na pagpapahalaga sa kabutihang loob ng tao bilang daluyan ng Espiritu at gawain ng Diyos sa mundo. Manalangin tayo. Banal na Guro, ilapit mo kami sa iyo. Ang mga matatanda, mga nalulumbay, mga may kapansanan at mga may sakit, naway mapalakas sa alab ng ating pagkalinga at presensya. Manalangin tayo. Banal na Guro, ilapit mo kami sa iyo. Ang ating mga yumaong kaibigan na nauna na sa atin, naway makabahagi sa kapayapaan at kaligayahan ng paghahari ng Diyos. Manalangin tayo. Banal na Guro, ilapit mo kami sa iyo. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Gayon din ang mga intensyon na inialay sa ating misa sa araw na ito. At isama rin natin ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Banal na Guro, ilapit mo kami sa iyo. Sa kaunti pang sandali ng katahimikan, idalangin din natin si Bishop June at ang lokal na simbahan sa Bataan, lalong-lalo na ang agarang paggaling ng Santo Padre sa Roma. Manalangin tayo. Banal na Guro, ilapit mo kami sa iyo. Makapangyarihang Ama, tulungan niyo po kaming tingnan ang lahat ng tao ayon sa iyong pananaw. Bigyan niyo po kami ng lawak ng kaisipan at kabutihan ng puso upang tanggapin ang anumang kabutihan saan man ito nagmula. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Ang maihahandog Bless the Lord God of all creation. sa iyo, Panginoon, ay tinapay at alak mula sa aming kamay. Sa iyong We have received the wine we offer you. The kabutihan, wine work of human hands in the aming iaalay ang tinapay at alak sa gisag ng aming buhay. Magsitayo na po ang lahat. Halina't manalangin mga kapatid upang itong ating paghahaay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan
at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagganap namin ng banal na pagdiriwang, upang ikaw ngayoy aming paglingkuran, hinihiling po naming naway mapakinabangan ang aming inihahain sa iyong karangalan sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinapangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami po iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga mahal namin sa buhay na nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo
sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ang lakas loob. Ama namin, Amin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ng kapayapaan, magsilot po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. May the body and blood of Christ bring us to everlasting life. Amen. Para po sa lahat na tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi po ng pari o ng lay ministers ng katawan ni Kristo, at isubo po agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay ministers. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Gustate et videte Coniam suavis est Dominus Beatus Virgi sperat qui sperat in to me, all you that labor and are burdened, and I will give you rest, and I will give you rest, says
et videte Coniam suavis es Dominus Beatus vir qui sperat in I will bless the Lord at all times. His praise shall be ever in my mouth. Let my soul glory in the Lord. The lonely will hear me glad. Gustate et videte Coniam suavis es Dominus Beatus vir qui sperat in Glorify the Lord with me. Let us together extol His name. I sought the Lord, and He answered me and delivered me from all my fears. Gustate et videte Coniam suavis es Dominus Beatus vir qui sperat in Gustate et videte Coniam suavis es Dominus Beatus vir qui sperat in
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong aming mapakinabangan ang dulot ng kaligtasan ng aming pinagsaluhan bilang sangla ng iyong tiyak na pagsagip sa tanan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krusang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang inyong kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming malwalhating Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat at ang inyong buong pamilya at mga komunidad ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Naihandog na po natin ang banal na misa. Pumayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng mahal na poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipindot ka namin, araw ng aming buhay at kaligtasan. Sa Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo pinatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinulwalhati ka namin.